Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo dito sa pagsubaybay sa malakas ang tournament ng Tech Mahindra, ang Global Chess League. Round number 5, unahin natin ang top board analysis game between Anish Giri and world number 1 Magnus Carlsen. Makunat itong si Giri, ang sinasabi nilang original na draw is king. Pero itong si Magnus, tumitibag ng bakal yan, walang kunat-kunat dyan. Yan ang aalamin natin. At sa end part po, ay aalamin natin kung ano ang nangyari sa kanilang team match. Ang ginawa ni Giri nag D4, Knight F6 si Magnus, C4, E6, Knight F3, D5, at nag G3. Pinasok ang makunat na Catalan. At nag Bishop E7, Bishop G2, Castle, normal yan, Castle. At nag C6, pinili ni Magnus ang close Catalan, yung pinagtitibay lang ang D5. Pero ang mas common po na line, yung D takes C4. Yan yung napakadaming ganap dyan sa line na yan. Tapos mag-A6, ayan, etc. etc. Pero napusuan ni Magnus naman ngayon ang close variation. At nag-Queen C2, abang na kung sakaling ka-capture sa C4, syempre, depensado na. Nag-B6 para i-develop ang light square bishop. Dahil kapag mga D5 lines, ang problema po ng development niyan yung bishop eh. Hahanapan ng magandang pwesto sa B7 o kaya sa A6. At nag-Bishop F4, syempre, bago pakawalan ang knight sa D2 mamaya, ay mapakawalan muna yung Bishop F4, parang London, ano? Nag-Bishop A6 para tuluyan ng mag-react talaga yung sipo na yan. Magbi-B3 ba o ka-capture? Pinili ni Giri ang line C takes D5 at nag-Knight takes D5 naman. Ayun ang pinili. Dito ang pinaka-common C takes D5 eh. Para walang nakahang na weak pawn sa C-file. Ayan ang normal dyan, pero dito knight takes ang ginawa. Knight C3, interesting ang ginawa ni Giri. Inoperan si Magnus. Sige, capturein mo nga yung bishop ko. Kinapture nga. Pero may idea yan. Bakit good idea din yan? Kasi yung F-pawn ay nagbibigay po ng malakas na bind or control sa E5 square. Knight D7 develop and Rook FD1 para maiiwas sa pressure ng pin at nag-Rook C8. Ayan. Dito ang buhay ng black talaga para magkaroon ng kaluwagan at counter or pressure. Kailangan makasipay ang black. Nag-Rook AC1. Abang na abang si Giri. Alam din niya na yan ang gagawin eh. Queen C7. Tiniret muna yung pawn sa F4 at nag-E3. Ayan. Tingnan nyo po yung pawn structure. Napaka-solid. At nag-Queen B8. Dito kasi, hindi pa maka-C5. Gustuhin man ng black kasi mayroong solid D5 na gagawin ng puti. Diba? C5, D5, ang solid niyan. Pag kinapture, di knight takes, lalong buhay na buhay. Okay, kaya dito, nag-Queen B8 muna at maipaubaya ang control ng C-file sa torre at nag-A3. Yan ang novelty ni Giri mga kamatyas dahil ang old line ay F5, basag na sa king side. Pero A3, abang lang, nag-Bishop B7. Ayan. Alam kasi ni Magnus pag nag-C5, laging may D5 eh. So, nag-Bishop B7 muna, nag-B4. Ayun, unti-unti namang ginagawa hinuhulma ni Giri na wag maka-C5 dito ang black. So, bawal mag-C5, kakapturin lang. Ayun, may magkakaroon ng atake sa knight. Nag-Rook FD8, dinipensahan para maka-C5 na mamaya. Nag-Queen B3 at dito po hindi na nakatiis si Magnus, pinasabog na C5. At kumapture naman sa C5. Yun ang hindi nagustuhan ng computer engine. Dapat daw ay D5 pa rin. Sa continuation, Bishop takes D5, Knight takes D5, E takes D5, Queen takes D5. Hindi natatakot na nandyan ang torre At magsi-C takes B4, A takes B4, Rook takes C1, haba ng continuation, and Knight C5. Ayun. So, threat ang Queen, and Queen E5, Queen takes E5, F takes E5, etc. etc. Pero halos equal lang po. Medyo matindi nga lang, no? Dito kasi pag nag-Bishop takes B4, may Knight G5. Ayun, atakihin yung F7. So, balik po tayo sa mahabang variation na tinignan natin. Hindi D5 ang ginawa eh. Kinapture ni Giri yung C5. Nag-B takes C5 at nag-Rook B1. Ayun ang purpose pala niya. Kaya niya kinapture. Nakita niya na meron siyang follow-up move na Rook B1 para atakihin ang bishop. Pero para makatipid ng tempo,
tinagpas na ni Magnus yung knight. Takes, nag-c takes d4, at ito po yung saklapacious na ginawa dito ni Giri. Rook takes d4. Boom! Ang sakit na tira. Blunderacious ang binigay ng computer engine. Dapat daw ang tira ay capturein ang queen. Tapos magda-knight takes b8 bago pa lang capturein ang pawn sa d4. Yan po ang pinakatimplado. Nakahang yung knight sa c3. Bakit? Pag kinapture, takes, may bawi din naman doon sa b8. Tapos mag-rook d3, kailangan depensahan syempre, and iiwas na yung a-pawn sa pagkakatret. So, equal lang po ito mga kamatsas. Opposite colored bishop, equal lang. Yan. Ngayon, kung ito naman ang gagawin, kakapture muna ang black sa rook, kakapturein din. Hindi rin makakabawi ng basta-basta kasi laging may bawi sa hanging knight sa b8. Kaya ang gagawin, aalis muna yung knight, tapos mag-rook b7, rook takes knight, and rook takes d7, rook takes a3. Pag kumapture dyan, may king f8 muna. Okay? Tapos magki-king g2 and king f8. Lamang konti ang black dito, pero opposite colored bishop, isang d5 lang ito. Equal talaga mga kamatsas. Kahit may pass pawn pa ang black dyan. Okay? Yan. O, balik tayo. Pero ang ginawang rook takes d4, meron na namang debulag, panggulat, nagulintang si Giri sa ginawa ni Magnus. Ano po kaya yun? Pakiguess nyo, pampasil ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita ng rook takes knight. May ganun na palang simpleng pitik. Pag kinapture nga naman yung rook, ayun no, nasa likod yung tore. Grabe, nagulat siguro si Giri dito, no? Over the board pa naman to. Pag kinapture ang queen, yan nga po ginawa, kinapture, rook takes, at nag-resign na si Giri. Bakit? Kasi pag kinapture ang tore, knight takes b8, wala namang kapalit, walang pasok-pasok, isang buong pyesa talaga. Kaya ni-resign na. Okay? Ngayon, kung iilag naman, o di ilag na lang yung knight, isang pyesa pa rin. Grabe talaga mga dibulag na panggulat ni Magnus sa mga tactical blow. No? Mamali ka ng isa, mapagbigyan mo siya ng isa, tapos na, hindi niya pakakawalan. Okay, at ito ang nangyari sa score ng kanilang team. Ano naman ang kanilang team status dito? Sa PBG Alaskan Knights versus Alpine SG Pipers. Ayun, nanalo si Magnus sa board 1. Ang board 2 niya na si Pragnananda talo kay Abdu Satorov. Ayun. At si Mamed Jarov tabla kay Rapport. At Hu Yifan talo sa kanyang kababayan na si Tan Zhongyi. At Katerina Lano sa women's naman, Alina Kashlin Kaya tabla. At sa kanilang junior, Daniel Darda versus Nihal Sarin, tabla po ang nangyari. In total of 9-7. Ayun. At sa kanilang standing after round number 5, PBG Alaskan Knights ang nangunguna with 15 points. Leading pala sila Anish Giri. At pumapangalawa ang Triveni Continental Kings, sila Alireza Feruza with 9 points, at Alpine SG tied sila with 9 points. Sila Magnus naman yon. American Gambits, pang-apat sila Nakamura at Upgrad Mumba Masters, and Gangers Grandmasters pang-anim. Okay po. So yan ang update natin dito sa ongoing na Tech Mahindra Global Chess League, na ang champion team ay tatanggap ng $500,000. Tumataginting na $1,000,000 ang prize fund po dito. Kaya big time invitational super team tournament. Grabe, laki ng budget. Grabe ang Tech Mahindra pala mag-sponsor, no? Sponsoran naman ng Kamatsas para makapagpa-tournament ng malakihan dito. Okay, maraming salamat po. Sana natuto kayo, na-update at na-inform. At kung meron po kayong gusto pang ipa-analyze na laban dito sa Tech Mahindra, lapag nyo lang po sa comment section below. Papasadahan natin. Iintayin ko po yan, ha? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.